Tahimik ang loob ng malaking dining room. Sa gitna, nakaupo si Erin, na siyang kanina pa kinakabahan pero hindi niya pinapahalata. Sa tabi niya naman si Ashton. Erin, kumain ka pa? Saad ni Tita Maribel. Ina ni Ashton. Sabay ngiting hindi umaabot sa mata. Sayang naman ang pagkain. Hindi naman yata uso sa'yo ang diet, ano? May mahinang tawa sa kabilang dulo ng mesa. Si Ate Clarice, kapatid ni Ashton, nakasandal sa silya, pinagmasdan si Erin mula ulo hanggang paa. Naroon sa kanyang tingin ng panghuhusga. Oo nga ma, baka naman gutom pa siya. Dagdag ni Clarice, mukha namang hindi pa siya busog kahit 2 plato na. Humigpit ang hawak ni Erin sa palad niya. Huwag kang iiyak. Huwag mo silang papatulan. Lumunok ka lang. Sabi ni Erin sa kanyang isipan. Okay lang po ako. Busog na po ako. Busog? Singit ni Tito Ramon, ama ni Ashton. Sabay taas ng kilay. Talaga? Sa laki mong yan, busog ka agad? Tumigil ang kutsara ni Erin sa ere. Dahan-dahan niya itong binaba. Ashton, tawag ni Tita Maribel. Hindi man lang tinitignan ng manugang. Hindi ka ba nahihiya? Ang dami-dami babae dyan. Magaganda. Sexy. Presentable. Tapos ito ang pinili at minahal mo? Hindi man tumingala at umimik si Ashton. Para kumirot ang puso ni Erin. Sanay na siya. Dapat. Pero nasasaktan pa rin siya. Ma, sabat ni Clarice, kunwaring nag-aalala. Dahan-dahan ka naman sa pananalita mo. Sensitive si Erin. Alam mo naman madaling ma-offend ang mga matabang gaya niya. Napangiti si Clarice at tinignan si Erin. No offense meant ha. Tumango si Erin. Pilit kumiti. Okay lang po, sanay na po ako. Talaga? Tanong ni Tita Maribel. Ba't parang anytime iiyak ka na? Tahimik ang mesa sandali. Naroon ang mga kamag-anak, pinsan, tita, lahat nakatingin. May ilan na umiiwas ng tingin pero mas marami ang nanonood na lihim pang natatawa. Ashton. Ulit ni Erin. Mas mahina ngayon. Ashton, okay lang ba? Hindi na siya natapos. Alam mo, putol? Ni Tita Maribel. Sabay sandal sa upuan. Nung una pa lang sinabi ko na sa anak ko na mali ang desisyon niya na ikaw ang minahal niya. Hindi ka bagay sa pamilya namin. Kahiya-hiya ka lang. Pagtatawanan ka lang ng mga kakilala namin. Kaya hindi ko alam sa anak kong ito kung ba't kagaya mo ang minahal niya. May humigop ng wine. May tumikim. Si Ashton, na natiling parang estatwa. Hindi ka marunong manamit. Dagdag ni Clarice. Parang lagi kang kinakabahan. Siguro dahil alam mong wala ka talagang lugar dito, no? Lumunok si Erin. Ramdam niya ang init sa mga mata. Clarice, tama na. Mahinang sabi ng isang tita sa dulo. Why? Balik ni Clarice. Hindi ba totoo na hindi talaga siya bagay kay Ashton? Hindi niya ba naririnig na pinagtatawanan siya ng iba at sinasabing, mataba? Kahiya-hiya lang siya dito sa bahay natin. Nag-init ang mga mata ni Erin. Gusto niyang tumayo. Gusto niyang magsalita, pero nawalan siya ng boses. Sinusubukan ko po maging mabuting asawa. Mabuting asawa. Ang unang requirement ng mabuting asawa ay presentable. Nirerespeto ang sarili. Ikaw ba may respeto ka sa sarili mo? Kasi kung may respeto ka, aware ka dapat na pinag-uusapan ka ng mga tao kasi mataba ka. Kaya dapat marunong ka mag-diet. Parang sinampal si Erin ng mga salitang yon. Napatingin siya kay Ashton na umaasa ay pagtatanggol siya. Pero walang kahit na anong sinabi si Ashton. Ashton, please. Mahinang tawag niya. Hindi siya sinagot.
Hay nako, kaya siguro tahimik si kuya kasi nahihiya rin siya. May kumalabog na baso. Nang ibaba ni Erin ang hawak niya. Hindi sinasadya, pero sapat para mapatingin ng lahat. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Lagi ka namang ganyan. Ma. Mahinang tawag ni Ashton sa wakas. Napatingin si Erin at kumabog ang dibdib. Oh? Sagot ni Tita Maribel. Tumigil si Ashton at parang may gustong sabihin pero napalunok. Wala. Mas lalong nanikip ang dibdib ni Erin. Kita mo? Kahit siya wala na masabi. Tumayo si Erin ng dahan-dahan. Nanginginig ang tuhod pero pinilit niyang tumayo ng tuwid. Magpapaalam na po ako, masakit po yung ulo ko. Di ka pa tapos kumain. Okay lang po, salamat po sa dinner. Kinuha niya ang bag. Tumingin muli kay Ashton na agad ding tumayo. Habang naglalakad siya palayo sa mesa, narinig pa niya ang bulong ni Clarice. Ang drama, kaya siguro tumataba kasi stress eater. Tumigil sandali si Erin at huminga ng malalim. Hindi na siya lumingon. Pagdating nila sa bahay, unang bumaba si Erin. Malakas niya isinara ang pinto ng sasakyan. Sumunod si Ashton. Pagpasok nila sa loob ng bahay, diretso si Erin sa sala. Doon na siya huminto. Ashton, pwede ba tayo mag-usap? Huminto si Ashton sa pag-alis, nang relo sa kamay. Tumingin siya saglit kay Erin. Walang emosyon. Pagod ako. Mas pagod ako. Balik ni Erin. Bahagyang tumataas ang boses. Pagod na ako sa paulit-ulit na pambabastos ng pamilya mo at sa pananahimik mo. Huminga ng malalim ang lalaki. Inilapag niya ang relo sa mesa. Ano ba gusto mong gawin ko? Sumigaw? Pakipag-away? Gusto ko ipagtanggol mo ko. Mariing sagot ni Erin. Asawa mo ako, Ashton, hindi ako bisita doon. Wala ka man lang imik habang binabasos ako ng pamilya mo sa harapan mo? Napailing si Ashton. Hindi ka naman nila sinaktan. Salita lang yun. Salita lang? Napatawa si Erin. Salita lang. Na hindi nagpapatulog sa akin gabi-gabi. Salita lang ang dahilan kung ba't pakiramdam ko wala akong silbi. Tahimik si Ashton. Ba't di mo man lang ako pinagtanggol? Kahit minsan, Ashton, kahit isang beses lang. Tumingin si Ashton sa kanya. Kasi totoo naman ang sinasabi nila. Napahinto si Erin. Ano? Pabulong niyang tanong. Mataba ka naman talaga, di ba? At hindi ka nag-e-effort na baguhin yun. Nanginig ang labi ni Erin. Yun lang ba ako sa'yo? Katawan lang? Hindi. Pero malaking bagay yun. Hindi kita mapagtatanggol kung mali at totoo naman. Mali? Mali bang ganito ako? Mali bang mahalin kita kahit ganito ako? Alam mo ba, ilang beses ako nagtanong sa sarili ko kung sapat ba ako. Ilang beses kong sinubukan baguhin ang sarili ko para lang tanggapin nila. Para tanggapin mo. Lumapit siya kay Ashton. Pero ni minsan, hindi man lang siya nito tiningnan na maayos. Hindi mo ako tinanong kung okay pa ba ako. Hindi pa rin umiimik ang lalaki. Alam mo kung ano mas masakit? Hindi yung mga salita nila eh. Ikaw. Ikaw na hinahayaan silang durugin at insultuhin ako. Hindi kita pinilit na magbakasal sa akin. Biglang sabi ni Ashton. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Erin. Excuse me? Alam mo naman kung anong klaseng pamilya meron ako, di ba? Alam mo standards nila. Pinili mo to. Pinili kita. Hindi ang pang-aapi nila. Mariing sagot ni Erin. Napabuntong hininga si Ashton. Halatang sawang-sawa na sa mga paulit-ulit na salita ni Erin. Erin, kung tutuusin, kung aayusin mo lang ang sarili mo, wala sanang problema. Ulitin mo. Sabi niya, halos pabulong. Kung mag-e-effort ka sana na pumayat, titigil din sila sa pang-iinsulto sa'yo. Malakas na sinampal ni Erin si Ashton. Napatagilid ang ulo ni Ashton. Napaatras siya ng isang hakbang. Fuck you, Ashton. Wala kang kwentang asawa. Dahan-dahang bumalik ang tingin ni Ashton sa kanya. Tapos ka na ba?
Tuluyang nabasag ang puso ni Erin. Yun na yun? Sinampal kita, wala ka man lang maramdaman? Pagod ako, ayoko ng drama. Tumalikod si Ashton. Nagsimulang maglakad papunta sa hagdan. Matulog ka na. Mag-usap na lang tayo kapag kalmado ka na. Naiwan si Erin sa gitna ng sala. Nanginginig, umiiyak at tuluyang nanghihina. Di ako galit dahil sinaktan mo ko. Talaga? Ikaw pa talaga yung may gana magsabi niyan. Ako galit ako dahil pinili mong manahimik kahit alam mong nasasaktan ako. Huminto si Ashton sandali. Pero hindi na siya lumingon. Agad niyang pinaandar ang sasakyan niya nang makasakay siya. At tinawagan niya ang isang babaeng magpapakalma sa kanya. Hanggang sa makarating na siya sa isang condominium sa BGC. Finally. Mahina niyang sabi habang sinasara ang pinto sa likod niya. Hindi pa man siya nakakahakbang ng tuluyan, may yumakap na agad sa kanya mula sa likod. You're late? Saad ng babae. Sabay patong ng baba sa balikat niya. Gumiti si Ashton. Traffic eh. Kaswal na sagot niya. At may family dinner pa. Tumawa si Eliza. Let me guess. Sabi nito. Si Eliza isang kilalang modelo. Matangkad, maganda ang katawan, perpekto sa paningin ng mundo ng modeling. Kasama na naman ang asawa mo? Bahagyang napairap si Ashton. Unfortunately, di naman pwedeng mawala yun. Bumitaw si Eliza at humarap sa kanya. Nakasuot siya ng silk robe. She still looks miserable? Tanong niya, tila walang bahid ng konsensya. Yeah, still sensitive, madrama. Umiling si Eliza at tumawa. Poor girl. I don't know how you do it. Neither do I. Honestly, nakakapagod na siya. Sagot ni Ashton sabay upo sa sofa. Lumapit si Eliza at umupo sa tabi niya. Nilapag ang paa sa handungan. Dapat kasi iwanan mo na siya. Nandito naman ako. Napatingin si Ashton sa kanya. Kailangan ko pa siya para sa kumpanya ko. Malaki ang kanyang naitutulong. Kaya kahit nandidiri at nagsasawa na ako sa kanya, kailangan ko pa rin magtiis. And love? Tanong ni Eliza. Mingiting alam na ang sagot. Don't be funny. Ngumiti si Eliza at dahan-dahang hinaplos ang kamay niya. At least with me you don't have to pretend. Saglit na pumikit si Ashton. You look tired. She fought with you again? Yeah, sinampal na naman ako. Dahil hindi ko na naman siya pinagtanggol. Dahil ininsulto na naman siya at sinabihang mataba. Sagot ni Ashton. Walang emosyon. Nagulat si Eliza pero agad ding tumawa. Hindi mo kasalanan kung nasasaktan siya. Sa katotoo naman na mataba siya, di ba? Nakakahiya nga kapag siya yung kasama mo. Lumapit siya at umupo sa kandungan ni Ashton. You deserve someone who fits your world, not someone you have to explain to everyone. Hinawakan ni Ashton ang bewang niya. That's why I'm here. Dahil ikaw lang ang nararapat para sa akin. At hinalikan ni Ashton si Eliza. Mapusok silang naghalikan dalawa hanggang sa unti-unting inalis ang saplot ng isa't isa. Samantala, wala namang kaalam-alam si Erin na niloloko na siya ng asawa niya. Kasalukuyan siyang nasa bar umiinom pero umiiyak din. Another shot, sabi ni Erin. Paos ang boses, sabay taas ng baso. Tama na yan, ano ba yan? Pigil ni Sadie, ang matalik niyang kaibigan. Sabay kuha ng baso. Nakakailang shots ka na Erin, hindi na to healthy ha? Napatawa siya. Since when did my life become healthy? Asawa ko nga hindi pa rin ako kayang ipagtanggol. Tumahimik si Sadie. Kanina lang, sinabihan niya akong totoo naman daw lahat ng sinasabi ng pamilya niya. Erin, mataba raw ako, na hindi raw ako nag-e-effort na pumayat, na kung aayusin ko lang daw yung sarili ko, titigil sila. Totoong mataba ako pero doon lang ba talaga yung sukatan para respetuhin ako?
Uminom siya ulit kahit ayaw na ng katawan niya. Do you know how it feels? Na mahalin mo ang isang tao ng buong buo, tapos maririnig mo sa kanya mismo na mali ang sinasabi mo? Dahan-dahang hinawakan ni Sadie ang kanyang kamay. You're not wrong. You were never wrong. Pero bakit ganun? Ba't parang lahat sila may karapatang husgahan ako? Ba't parang kasalanan ko na ganito ako? May ilang napalingon. May mga nagbulungan. Pero walang pakialam si Erin. Sadie, sapat ba ako? Bakit mo naman naitanong yan? Sapat ba ako as a wife? As a woman? As someone worth loving? Erin, hindi mo dapat tinatanong yan sa sarili mo. Dapat siyang tinatanong mo kung bakit nagkukulang siya bilang asawa mo. Alam mo ba, bago kami ikasal, tinanong ko siya kung okay lang ba sa kanya ang ganito ako. Anong sagot niya? Sabi niya mahal niya ako, na hindi raw mahalaga ang katawan basta nagmamahalan kaming dalawa. Lahat pala kasinungalingan. Hindi agad sumagot si Sadie. Kinuha niya ang tissue at pinunasan ang mukha ng kaibigan. May kutob ka na ba na baka may iba siya? Napatingin si Erin kay Sadie. Nanlalaki ang mga mata. Bakit mo tinatanong yan? Wala, just instincts. Umiling si Erin. Hindi niya yun gagawin, hindi siya ganon. Kung may iba siya, mas maintindihan ko pa siguro. Ano? Gulat na tanong ni Sadie. Kasi ibig sabihin may dahilan kung ba't ganito siya. Hindi lang dahil hindi ako sapat. Biglang hinawakan ni Sadie ang mukha ni Erin. Wag na wag mong sasabihin yan. Wag kang papayag sa ganyan. Napaiyak ulit si Erin. Pagod na ako, Sadie. Pagod na ako ipaglaban ang sarili ko mag-isa. Then stop. Stop fighting alone. Paano? Asawa ko mismo hindi ako kayang ipaglaban. Then maybe, you need to start choosing yourself. Napailing si Erin. Sadie, kung payat ako, kung katulad ako ng ibang babaeng gusto ng pamilya niya, mamahalin niya ba ako? It's not love. Hindi ko alam, I don't know, but why are you questioning yourself like that? Napayakap si Erin sa kanyang sarili. Gusto ko lang naman mahalin. At deserve mo yun. Hindi yung minamaliit ka, pinapahiya at hindi pinaglalaban. Kinuha ni Sadie ang phone ni Erin na nakapatong sa mesa. Nasaan siya ngayon? Erin, nasaan siya? Hindi ko alam. Nagkatinginan sila hanggang napabuntong hininga na lamang si Sadie. Let's go home, hindi ka na okay. Bahay namin. Hindi na bahay ang pakiramdam ko dun eh. Then my place. You don't have to be strong tonight. Ako na muna bahala sa'yo. Tumango si Erin at tuluyang bumigay. Habang palabas sila ng bar. Hindi alam ni Erin na sa parehong gabing yon, ang asawa niyang dahilan ng kanyang pagluha ay nasa piling ng ibang babae. Walang guilt, walang pangamba. Kinabukasan nagising si Erin dahil sa naamoy niyang niluluto. Napakunot noo siya. Sadie? Walang sumagot kaya umupo siya ng dahan-dahan. Masakit ang ulo at napahawak siya sa sentido. Pumikit sandali bago tumayo at nag-ayos ng sarili bago lumabas ng kwarto. Natigilan si Erin nang makita si Ashton sa kusina. Naka-white shirt, may suot na apron na halatang kay Sadie at abala sa pagluluto na parang walang nangyari. Anong? Napahinto si Erin at nanlaki ang mga mata. Anong ginagawa mo dito? Napalingon si Ashton. Good morning. Gising ka na pala. Bati nito sa mahinahong paraan na parang hindi sila nag-away kagabi. Ba't ka nandito? Paano ka pumasok? Bago pa makasagot si Ashton, lumabas mula sa kabilang kwarto si Sadie. May hawak na kape. Pinapasok ko siya. Sadie, bakit? Sumandal si Sadie. Seryoso ang muka. Ayaw niya umalis eh. At dahil sabi ko, kung may sasabihin siya sa'yo, dito niya sabihin sa harap ko.
Pumalik ang tingin ni Erin kay Ashton. May sasabihin ka? Tumango ang lalaki. Inoff ang stove at dahan-dahang humarap. Gusto ko humingi ng sorry. Nandito ako para bumawi. Napatawa si Erin. Napailing si Sadie. Ganun na lang yan? Magluluto ka tapos sa tingin mo okay na? Tanong ni Sadie sa lalaki. Tumingin si Ashton dito at bahagyang nairita. This is between me and my wife. And she's under my roof, so I get a say. Erin, I'm sorry sa nasabi ko kagabi. Tinitigan ni Erin si Ashton. Seryoso ang muka. Anong plano mo? Magsasorry ka? Babalik ako sa bahay? Tas ganun ulit? Tas kapag naulit yung nangyari, kapag nilait nila ako, anong gagawin mo? Tatahimik ka ulit? Hindi na. I promise. Lumapit si Ashton. Halos isang hakbang na lang ang pagitan nila. Mahal kita. Hindi ko nakakayaan pang insultuhin ka nila lalo na sa harapan ko. Tahimik si Erin mula sa gilid nagsalita si Sadie. Then act like it. Napatingin si Ashton kay Erin. Umuwi ka na. Let's fix this together. Napangiti si Erin. Isang ngiting puno ng pagod. Ayaw ko pang umuwi eh. Okay, then I'll wait. Hindi na umimik si Erin at hinayaan niya na lang si Ashton sa nais itong gawin. Pero malamig ang pakikitungo ni Erin. Kung nagsasalita si Ashton, biglang sasabat si Sadie para barahin ito, kaya napapabuntong hininga na lamang si Ashton. Lumipas sa mga araw, bumabawi si Ashton sa kanyang asawa na hinahayaan naman ni Erin. Nakita niya ang pagbawing ginagawa ni Ashton kaya naging okay sila. Pero panandalian lamang pala ang kasiyahan nilang yon. Matapos mahuli ni Erin si Ashton na may kahalikang isang babae. Sinundan kasi niya si Ashton matapos itong mag-message sa kanya at sinabing hating gabi na makakauwi. May pakiramdam si Erin na may mali kaya hindi siya nagdalawang isip na sundan ito. Huminto sa isang mamahaling hotel. Sinundan niya ito hanggang sa floor na pupuntahan ni Ashton at doon pa lang sa pintuan nakita niya na may sumalubong kay Ashton na isang babae at agad hinalikan nito. Naghahalikan ng mga ito papasok sa loob. Doon ay tahimik na napaiyak si Erin. Napagtanto niya na lahat na nangyayari. Matagal na pala siyang niloloko ng kanyang asawa. At hindi siya natahimik hanggat hindi niya nalalaman kung sinong kabit nito. Kaya patuloy niyang sinundan si Ashton hanggang sa makita niya mukha ng babae. Sa halip na kumprontahin ang manlolokong asawa, gumawa si Erin ng masinsinang plano. Naghanap siya ng impormasyon sa kabit ni Ashton hanggang sa mapagtanto niyang isang sikat itong modelo. Kaya naman agad na minessage ni Erin ang manager ng kabit. Kinabukasan nakaupo si Erin sa isang tahimik na cafe sa Makati. Paulit-ulit niyang tiningnan ang oras sa cellphone. Darating ba siya? Kinakabahang sabi ni Erin sa sarili. Miss Erin. Saad na isang babae. Kasama ang isang lalaki naroon. Umalis naman agad ang babae. Napatingala si Erin sa isang lalaki na sa early 30s na siyang bumungad sa kanya. Maayos ang damit. May profesional na tindig. Ikaw na ba si Brent Santos? Tumango si Brent. Yes, ikaw yung nag-message. Sabi mo importante. Umupo ito sa tapat niya. Ano to? Kung tungkol kay Eliza, I'm telling you now. Ayoko masangkot sa personal issues niya. Hindi ako nandito para siraan siya. Then why are you here? Why am I here? Asawa ko si Ashton. May relasyon sila ni Eliza. Excuse me? Nahuli ko silang dalawa pero hindi ko pa kinumpronta. Look, I don't know what kind of drama you're trying to pull. Pero kung gusto mo sirain ang karir ni Eliza, hindi ko ho sinisira. Totoo ang sinasabi ko. Marami akong mga larawan na magpapatunay. Sumandal si Brent sa upuan. You have no idea what you're asking. Public figure si Eliza. Maraming endorsements, isang maling galaw, at masisira ang karir niya. Pero paano naman ako na babaeng niloloko nila? Tumahimik muli si Brent. Hindi ko po kayo minessage para sirain siya. Kundi para tumulong ilabas ang katotohanan. Hindi lang para sa akin. Para din sa mga taong niloloko nila. Tumayo bigla si Brent. I can't do this. I'm sorry.
I manage her career. Hindi ko pwedeng siraan yun. Hindi gumalaw si Erin. Naglakad naman si Brent palayo ng 2 hakbang sa kahuminto. Alam mo, pwede kita i-demanda. Defamation. Harassment. Alam ko po. Pero may ebidensya din ako. Kung di niyo ako tutulungan, ilalabas ko pa rin ang katotohanan. Bumalik si Brent sa kanyang kinauupuan. Dahil doon guminhawa ang pakiramdam ni Erin. Dahil alam niyang tutulungan siya ni Brent. Nagpatuloy silang dalawa sa pag-uusap. Kinuwento ni Erin ang lahat. Nakinig si Brent na may awang nararamdaman kay Erin. Na siyang naging emosyonal kaya sa huli. Tutulungan ni Brent ang babae. Weeks later, palihim na nakikita sina Brent at Erin para sa kanilang mga planong gagawin. Patuloy din ang pagkikita ni na Eliza at Ashton na walang kaalam-alam. Na alam na ni Erin ang lahat kaya nagpapanggap lang ito na mabuting asawa kay Ashton, kagaya na nakasanayan nito. Isang umaga sa studio, sa dulo nito may maliliit na monitoring room na halos hindi napapansin ng mga abalang staff. Doon nakaupo si Erin. Sa harap niya, nakikita niya ang ilang screen na nagpapakita ng live feed mula sa main studio kung saan inaayusan si Eliza. Mabilis ang kilos ng mga staff. Sa gilid ng set, nandoon si Brent, professional na muka, hawak ang clipboard, at nagsalita. Okay, Eliza. Quick wardrobe change. We'll do the laundry next set. Tumango si Eliza. Make it fast I don't like waiting. Saad ng stylist. Sa monitoring room, bahagyang umangat ang sulok ng labi ni Erin dahil malapit na mangyari ang plano niya. Lumipas ang ilang minuto. Rolling in 3, 2... Biglang huminto ang photographer. Wait, Eliza? Sa screen, nakita ni Erin ang pagbabago ng mukha ni Eliza. Kumunot ang noo nito. Ang biglang pagangat ng balikat, ang paghawak sa gilid ng mesa na parang nawala ng balanse. What the hell? Nagkatinginan ng mga staff. Miss Eliza, are you... Ang hapde! Sigaw ni Eliza na biglang umatras. Ano to? Parang nasusunog! Cut! What's happening? Sa monitoring room, nanatiling tahimik si Erin. Pero deep inside natutuwa sa pinapanood. Lalo na nang magkagulo ang mga staff sa set. Get water! Medic! Sit down, please. Don't touch me! Sigaw ni Eliza. Nanginginig ang boses sa galit at tapdi. Who did this? Sinubukan siyang paupuin ng stylist. Pero tinulak niya ang kamay nito. I said, don't touch me! Are you all stupid? Napaatras ang stylist na namutla. Eliza, calm down. Let's check. No! This is your fault you handle my things. You promised me everything would be perfect. May mga staff na nagkatinginan. May ilan na napalunok. May ilan na pilit tinatakpan ng ngiti. Why are you looking at me like that? You think this is funny? Sorry, ma'am. Sagot ng assistant. Pilit nagseryoso, pero nanginginig ang labi. Get me out of this! Sigaw ni Eliza sabay dampot ng roba. I am canceling this shoot. Miss Eliza! Tangkang awat ng photographer. I don't care. This place is incompetent. Lahat kayo walang kwenta. Sa monitoring room, bahagyang yumuko si Erin. Nilapat ang palad sa bibig para pigilan ang pagtawa. Who handled my underwear? Bakit nangangati at mahapdi yung nararamdaman ko? Who? Tahimik ang lahat at walang makasagot. Dahil na rin sa takot na nararamdaman. Ang suot kasi ni Eliza nilagyan ni Erin ng durog na sili na siyang ikinalat pa niya. Pinakalma naman ni Brent si Eliza na kumalma na rin kahit papano. Pero sumisigaw pa rin dahil sa hapding nararamdaman. Kahit naligo na siya, naroon pa rin ang hapdi. Hanggang sa namula na ang buong katawan ni Eliza na umalis ng studio at agad nagtungo sa kondo ni Ashton. Ashton! Ashton! Tawag agad ni Eliza. Lumabas si Ashton mula kusina. Hawak ang baso ng tubig. Hey, what happened to you? You're red. Are you okay? Kunot noong tanong nito na makita ang itsura ni Eliza.
Okay, do I look like okay to you? Look at me! Binaba ni Ashton ang baso at lumapit. Calm down. Sit. Tell me what happened. Hindi siya umupo. Naglakad siya paikot sa sala. Hawak ang braso. Pilit kinakamot ang balat. It burns! Ashton, ang hapdi pa rin. Parang may apoy na kumakalat sa balat ko. Even my chest, everything feels irritated. Chest? Did you see a doctor? I don't have a time. The shoot was a disaster. Nagwala ako, of course I did. Sino bang hindi magwawala kung bigla na lang masusunog yung pakiramdam ko sa harap ng lahat? Lumapit si Ashton at hinawakan ang balikat niya. Hey, breathe. Don't tell me to breathe. You don't get it. Come here, sit down. Sa wakas na paupo na si Eliza sa sofa. Yumuko siya hawak ang tuhod at humihingal. Ashton, masakit pa din. Sobrang sakit. Kumuha si Ashton ng malamig na tuwalya. Maingat na inabot kay Eliza. Here, this might help. Kinuha ni Eliza ang tuwalya at diniin sa balat niya. Napasinghap siya. God! Easy. Don't press too hard. Tumingala si Eliza sa kanya. Ang mga matay halos namumula na. Hindi lang sa iritasyon kundi sa galit at kahihiyan. You have no idea what they did to me. Who? Everyone. Alam ko ang mga staff ang may kagagawa nun. Maybe it was an accident. Hindi pa rin naniniwala si Eliza na aksidente ang nangyari. Hanggang sa napaiyak na lamang siya kay Ashton na agad siyang pinakalma. Samantalang si Erin naman, lihim na nakipagkita muli kay Brent sa kanilang tagpuan na cafe. Ilang minuto pa, bumukas ang pinto ng cafe at pumasok si Brent na nakasuot ng dark blazer. Nang magtama ang mga mata nila, agad itong umiti. Sorry kung medyo late. Hindi, okay lang. Kakaupo ko lang din. Ngumiti si Erin bago napabuntong hininga ng malalim. Brent, thank you. Bahagyang napakunot ang noo ni Brent. Erin, I told you, you don't have to thank me. I just did what was right. Hindi mo alam kung gaano kalaki yung ginawa mo. Posible ka mapahama kapag nalaman nila yung ginawa natin. Tumawa si Brent ng mahina. My job is to manage people's images, Erin. Pero hindi ko kayang protektahan ng kasinungalingan. Lalo na kung may nasasaktan. Natahimik ulit si Erin. Nakayuko siya. Pinaglalaroan ng manggas ng cardigan niya. Brent? Yes. Can I be honest with you? Of course. Huminga siya ng malalim. Saka siya tumingin ng diretso sa mata ni Brent. Punong-puno ng pagod, lungkot at matagal ng kinikimkim na sakit ang mga mata ni Erin. Alam mo ba, hindi ako tanggap ng parents ni Ashton because I'm fat. Sinabi nila yun? Yes. Maraming beses nilang sinabi sa akin. Magpapayat daw ako. Sayang ako kasi maganda naman ako. Napatawa siya ng mapait. Parang kasalanan ko pang ganito yung katawan ko. Erin, Alam mo, minsan iniisip ko baka kaya ako niloko. Kasi nahihiya talaga siyang kasama ako. Hindi ako sexy, hindi ako. Bigla siyang napatigil ng biglang tumama ang pala ni Brent sa mesa. Hindi malakas pero sapat para mapatingin ng iilang tao. Stop. Don't you ever say that again. Hindi ka niloko dahil mataba ka. Niloko ka kasi manluloko siya. Nanginginig ang labi ni Erin. Pero, walang pero. I've worked with hundreds of models, Erin. Perfect bodies. Perfect faces. Pero alam mo ang common problem? Insecure pa rin sila. Being thin doesn't make you worthy. Being loved doesn't depend on size. napayuko si Erin. Tuluyan ang bumigay ang kanyang luha. Tahimik siyang umiiyak. I did everything. I cooked for him. Supported him, I defended him from everyone, kahit sa parents niya ako pa umiintindi. Tapos ganito lang pala yung kapalit. Mas tumambot ang boses ni Brent. That says a lot about you. Not about him.
Masakit, Brent. Kasi kahit anong bait ko, kahit anong effort ko, hindi pa rin sapat. Then he didn't deserve you. Someone out there will look at you and think, how lucky am I? Not, how can I replace her? Napatawa si Erin ng mahina at may halong iyak. Alam mo, first time ko ulit makaramdam na may kumakampi sa akin. Na hindi ako mali. Because you're not. You deserve to be loved, fully, loudly, without conditions. Thank you Di ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw. Pero at least ngayon hindi ako nag-iisa. You're not, and you were never. Maganda ka. I'm serious, maganda ka, Erin. Napaupo siya ng mas tuwid. Brent, wag mo na akong bulahin. Hindi ako nagbibiro. I've seen beauty in my line of work, pero iba yung sayo. Napangiti si Erin at gumaan ang pakiramdam. Samantala, madilim ang hallway ng isang condominium. Dahan-dahang naglakad si Eliza papasok ng unit niya. Bitbit ang maliit na box na iniwan ng courier sa lobby. Walang pangalan ng sender, walang note, plain, brown box lang. Ang weird. Bulong niya sa sarili. Sinisipa ang pinton para maisara. Inilapag niya ang box sa gitna ng sala. Ilang segundo siya nakatitig lang dito. Parang may nagsasabi sa kanya na wag buksan. Pero nung naigang kanyang curiosity, kinuha niya ang gunting sa kusina. Dahan-dahang ginupit ang tape. Pagbukas, agad siyang napasigaw. Nabitawan niya ang gunting. Napaatras siya. Muntik pang matumba sa sofa. Isang manika ang nasa loob. Nakasuot na elegante pero maraming dugo. Nanginginig ang kamay ni Eliza. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Ano to? Pabulong niyang tanong sa sarili. Saktong tumunog ang cellphone niya sa mesa. Napatili siya ulit. Pero agad niyang sinagot na makita ang pangalan ni Ashton ang nasa screen. Ashton, please. May dumating na box dito. Ano? Calm down. Eliza, listen to me. Nasaan ka ngayon? Nasa unit ako. Umiiyak niyang sagot. Natatakot ako, parang may nagbabantay sa akin. Okay, don't move. I'm coming over. Lock the door for a while. I'll be there in 10 minutes. Lumipas ang ilang minuto. Pero pakiramdam ni Eliza, maraming oras ang nagdaan. Nakaupo siya sa sahig. Nakasandal sa pinto ng kwarto, yakap ang tuhod. Hindi niya maalis sa isip ang itsura ng manika hanggang sa may kumatok. Eliza, it's me. Agad siyang tumayo. Nanginginig at binuksan ang pinto. Pagpasok ni Ashton, halos tumalon siya papunta rito para mahigpit na yumakap. Ashton, what if may gumagawa sa akin ng masama? Hinawakan ni Ashton ang mukha niya. Pinahid ang luha. Hey, look at me. Huminga siya ng malalim. Nothing's going to happen to you, okay? I'm here. Dahan-dahan niyang inakay si Eliza papunta sa sofa. Nang makita ni Ashton ang box at ang manika, nanigas ang kanyang panga. Who the hell sent this? I don't know. Sagot ni Eliza. Nanginginig. Ashton, natatakot ako. Hindi ito normal. Hindi ito prank. Hinawakan ni Ashton ang kamay niya. Okay, we'll handle this. Maybe someone's trying to scare you. You've been in the public eye, remember? Umiling si Eliza. Hindi. I feel it. Parang personal to. Parang may galit. Sa kabilang bahagi, tahimik na nakaupo si Erin sa harap ng mesa. Naka-glove siya, nakatingin sa cellphone. May bagong message na pumasok mula sa courier service na delivered na ang pinadala niya kaya napangiti siya. Hanggang sa sunod-sunod ang pagpapadala ni Erin. Minsan, mga bulaklak na pampatay. Isang umaga sa kondo ni Erin, nakakalat sa mesa ang mga papel. Annulment forms, photocopies ng IDs, marriage certificate, at isang makapal na envelope. Nakaupo si Erin sa sahig, nakasandal sa sofa. Girl! Sabi ni Sadie habang inilalapag ang 2 tasa sa mesa. Hindi ka pa rin humihinga na maayos. Relax! Napangiti si Erin ng konti. Easy for you to say. Hindi naman ikaw ang ikinasal sa maling tao. Umupo si Sadie sa tabi niya.
Nakakrus ang legs at agad kinuha ang isang folder. Okay, let's do this one step at a time. Hindi kita iiwan dito ha. Promise. Kinuha ni Erin ang isang papel at binasa. Grounds for annulment. Napatawa siya na mapait. Grabe no. Kailangan mo pang patunayan sa batas na mali ang napangasawa mo. Welcome to the Philippines, where divorce is taboo and suffering is romanticized. Sagot ni Sadie. Napangiti si Erin. Sadie, natatakot ako. Sa alin? Sa kung anong magiging ako pagkatapos nito. Buong buhay ko asawa ako ni Ashton. Lahat ng plano ko umiikot sa kanya. Ngayon parang back to zero. Hinawakan ni Sadie ang kamay niya. That's not scary, that's freedom. Napailing si Erin. Hindi ko paramdam. Hindi talaga agad. Pero mararamdaman mo rin. Kapag dumating yon, you'll wonder why you stayed so long. Alam mo, kanina habang binabasa ko to, naisip ko lahat ng beses na pinagtanggol ko siya. Kahit na mali, kahit ramdam ko may tinatago siya. Napabuntong hininga si Sadie. You love him. You trusted him. Too much. Sagot ni Erin. To the point na kinalimutan ko ang sarili ko. Tumingin si Sadie sa kanya. Hindi ka mahina, Erin. Nagmahal ka lang ng sobra. May luha sa mga mata ni Erin pero hindi ito bumagsak. Sana sinabi mo yan noon. Sinabi ko kayo, di mo lang ako pinakinggan. In love ka eh. Napatawa si Erin at kinuha ang ballpen. Okay, let's finish this para tapos na. First, signature. Go! Dahan-dahang pumirma si Erin. Okay, next page. Sabi ni Sadie. Habang nagpapatuloy sila, paminsan-minsan humihinto si Erin. Parang may bumabalik na alaala, tulad ng unang date nila ni Ashton. Unang away, unang beses na naramdaman niyang may mali. Sadie, sa tingin mo ba minahal niya talaga ako? I think, pinahal ka niya the way hinuhaw. Masakit pa rin eh. Masakit talaga mag-move on, no? Pero mas masakit ang manatili ka sa lalaking manluloko. Pagkatapos pumirma, tumayo si Erin at naglakad papunta sa bintana. Alam mo, first time in a long while, hindi ko iniisip kung anong sasabihin ni Ashton. Kung magagalit ba siya, kung masasaktan ba siya. That's growth? Proud ka ba sa akin? Tumayo si Sadie at niyakap siya ng mahigpit. Sobra girl, no? I am not just proud, I'm actually relieved. Kasi finally, pinili mo yung sarili mo. Napapikit si Erin. Di pala selfish yun. Naku, hinding-hindi. At proud na proud ako sa'yo. Napangiti si Erin at nagyakapan silang dalawa hanggang sa nauwi ito sa tawanan at kulitan nilang magkaibigan. Walang iniisip na iba si Erin sa araw na yon kundi ang sarili niya. Hanggang sa dumating ang runway ni Eliza. Nakabibing niya ang palakpakan. Maraming kamera sa paligid ang nagpa-flash. Sa gitna ng mahabang runway naglalakad si Eliza hanggang sa nawala ang music. Napahinto ang lahat. Nanlaki ang mata ni Eliza na maramdaman niya biglang pagluwag sa bewang. Sa isang iglap dumulas pababa ang gown niya. Nagulat ang mga tao. May napasigaw, may napatawa, may napahawak sa bibig. OMG, is this a part of the show? Nagkagulo na silang lahat. Napaatras si Eliza. Pilit hinahabol ang telang nahuhulog. Nanginginig ang kamay habang tinatakpan ng sarili. Namula ang mukha niya. Cut the music! Sigaw ng isang staff. Pero huli na dahil pumasok si Erin na hawak ang isang invisible na tali na siyang dahilan kung ba't tatanggal ang suot ni Eliza. Hindi to aksidente! Tumigil ang lahat. Nagangat ng tingin si Eliza. Galit at gulat ang bumungad sa mukha niya. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Lumapit si Erin sa gitna ng runway. Ako ang gagawa na hindi niyo kayang gawin. Sasabihin ko na ang totoo sa mga tao. Ani habang nakaharap sa audience. Security, paalisin niyo yan! Pero walang gumalaw. Ladies and gentlemen, ang babaeng nasa harap niyo hindi lang isang model. Isa rin siyang mga agaw ng asawa. Mas lalong umingay ang bulungan. Nanlisik ang mga mata ni Eliza
You're insane! You have no right! May karapatan ako. Ako ang asawa ng lalaking inagaw at nilandi mo. Asawa, please, he chose me. That's not stealing, that's preference? Preference. So, ang tawag mo ba sa pakikipagkita sa lalaking may asawa ay preference? Sa pagiging kabit? Sa pagsisinungaling? Do you have a proof? Kung wala, shut up, you're just a bitter woman. Tahimik ang paligid. Ngumiti naman si Erin. Proof? Marami. Inilabas niya ang cellphone at itinaas. May recordings, messages, hotel bookings, at may saksi. Nagkagulo ang mga tao. May nagtaas ng camera, may nag-record ng video. You're bluffing, wala kang ebidensya, wala kang... Talaga? Gusto mo i-play ko dito sa harap na lahat? Natigilan si Eliza at hindi siya makapagsalita. Hindi ko kailangan sirain ang career mo. Sinira mo na yan ang pinili mong pumasok sa buhay ng may asawa. Hypocrite! Kung matino kang babae, hindi ka iiwan. Si Eliza nanginginig na. Pilit kinukuha ang jacket mula sa staff. You planned this? You humiliated me? Hindi. Ang ginawa ko, inilabas ng totoo. Kung nakakahiya, edi kasalanan mo na yun. Tumingin si Erin sa audience. Saka muli kay Eliza. Hanggang biglang nagdilim ang ilaw sa buong venue. Nagulat ang lahat. What's happening? Is this part of the show? Why is the screen on? Sa likod ng runway, ang napakalaking LED screen na kanina'y puno ng logos at visuals, biglang nagliwanag. Isang video ang nagplay. Video ni na Eliza at Ashton. Nasa loob ng kotse. Nakakap si Ashton pero hindi sapat para itago ang muka. Si Eliza, naka-sunglasses. Pero kitang-kita ang ngiti. Lumapit si Ashton. At kitang-kita ang paghahalikan nila. Oh my God, is that Ashton? That's her! Oh, so it's true! Nanlaki ang mga mata ni Eliza. Namutla ang muka at parang binuhusan ng malamig na tubig. Turn that off! Turn that off! Pero walang nakinig. Hindi na makahinga si Eliza. Nanginginig ang mga labi niya. No, this is illegal. You can't show this. Illegal? Mas illegal ba yan kaysa sa pangaagaw ng asawa? Humakbang siya palapit. Huwag mo ako lapitan, you're crazy, you planned all of this! Tumigil si Erin sa mismong harap niya. Sa isang iglap, isang malakas na sampalang umalingaw-ngaw sa buong venue. Tumagilid ang mukha ni Eliza. Napaatras siya. Muntik mawala ng balanse. May napasinghap, may napasigaw, pero hindi pa tapos si Erin. Hinablot niya ang buhok ni Eliza at hinarap ito sa audience. Tignan niya siya. Saad ni Erin. Nanginginig siya sa galit pero malinaw ang bawat salita. Ito ang babaeng walang hiya na kumabit sa asawa ko. Let go of me, you're assaulting me? Stop this. Sigaw ng isang organizer. Pero hindi tumigil si Erin. Kanina, ang tapang mo magsabi na wala akong ebidensya. Iniharap niya ang mukha ni Eliza sa screen kung saan naka-freeze ang eksena ng halikan. Ito ang ebidensya. Ito ang katotohanan. Napaupo si Eliza sa sahig ng runway. Huminga ng malalim si Erin. Nanginginig ang kamay niya pero hindi siya umatras. Humakbang siya paharap. Hinarap ang lahat. Isang kabit ang hinahangaan yung lahat? Nakakadiri kayo! May mga napasinghap at napaatras. Hanggang biglang bumukas ang pinto sa gilid ng hall. Eliza! Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw. Lumingon ang lahat sa kadadating na si Ashton. Humahangos, pawis na pawis. Hindi niya alintana ang mga kamera. Ang mga tao. Dumiretso siya kay Eliza at agad itong tinulungan tumayo. So dumating ka rin. Malamig na saad ni Erin. Right on time para ipagtanggol ang kabit mo. Watch your mouth. Enough na. You've humiliated her enough. Tama na? Hinawakan ni Ashton ang balikat ni Eliza. She doesn't deserve this. Hindi mo pwedeng gawin to sa harap ng lahat. Hindi ko pwedeng gawin? Pero pwedeng mga bet. Parang ikaw. Pwede yon? Erin, stop acting crazy. We can talk about this privately. Privately? Kaya napagalik mo sa kanya? Very private. May mga napasinghap. May nagtaas ng kilay. May mas lalong nag-record ng video.
Hindi mo alam ang buong kwento at kasalanan mo rin na. Hindi na siya pinatapos ni Erin. Isang malakas na sampalan dumapos sa pisngi ni Ashton. Huwag mo kong sisihin. You were never enough? Biglang sigaw ni Eliza. Nanginginig sa galit at hiya. He was miserable with you. Hindi ka niya mahal. Ako ang mahal niya. Talaga? Kung mahal ka niya, ba't kailangan niyo magtago? Because you trapped him. Nagigilty siya and you made him stay. Biglang humakbang si Erin palapit. Hinawakan ang baba ni Eliza. Pinaharap ito sa lahat. Makinig ka mabuti. Iiwan ka rin yan kapag nagsawa na siya sa'yo dahil nagawa niya sa akin. Pinakawalan niya si Eliza at tumarap sa audience. Walang hiya siyang taas noon naglakad paalis. May namangha sa kanyang ginawa. Habang si Eliza naman ay sunod-sunod ng tinatanong at pinagkukumpulan na siya ng mga tao. Wala pang isang oras, sira na ang imahe ni Eliza sa publiko. Maraming nambash sa kanya habang si Erin, maraming pumupuri sa katapangan nito. Sa isang mamahaling penthouse, nanginginig ang kamay ni Eliza habang hawak ang cellphone. Pawis ang noo niya kahit malamig ang aircon. Sunod-sunod ang tunog ng notifications, emails, messages, missed calls. Make it stop! Pumasok si Ashton sa sala. Hawak din ng phone at seryoso ang muka. Eliza, stop scrolling. Hindi ko kaya. Lahat sila galit sa akin, Ashton. They're calling me a homewrecker, a liar. Because you were. Malamig na sagot ni Ashton bago niya napigilan ang sarili. Nanlaki ang mga mata ni Eliza. Excuse me? Huminga ng malalim si Ashton. I mean, this will pass. We'll handle it. The PR team. PR team. One brand just emailed me. They're pulling out. 3 pa, Ashton. Milyon yun. Bumagsak siya sa sahig at yakap ang sarili. Everything I built. Lahat nawala dahil sa kanya. Samantala sa kabilang banda, tahimik ang kondo ni Erin. Nakatayo siya sa harap ng floor-to-ceiling window hawak ang tablet. Pumasok si Brent hawak ang laptop. Erin, have you seen the numbers? I don't need to. Lumapit si Brent. Viral na siya. International. Even fashion blogs are picking it up. Brands are already issuing statements distancing themselves from Eliza. Good. You okay? Okay. I don't know. Maybe no, pero at least nakaganti na ako. At doon unti-unti nang nasisira ang imahe ni Eliza. Kahit nagawa nila ng paraan para mabura ang mga videos. Pero nagkalat na sa social media ang iba't ibang mga larawan at video nila ni Ashton na magkasama. At nakita na ng marami na naghahalikan ng dalawa. Hanggang sa sumugod si Eliza sa opisina ni Erin. Galit na galit ang mga mata ni Eliza. Where is she? Sigaw ng babae. Nagkatingin na ng mga empleyado. Tumayo ang assistant ni Erin. Nanginginig pero matapang. Ma'am, you can't just barge in. Move! Sabihin mo sa boss mo nandito ako. Sa loob ng glass-walled office, nakaupo si Erin na kalmado habang hawak ang tablet. Nakataas ang kilay niya nang makita ang refleksyon sa salamin. Let her in. Mahinahon niyang sabi. Bumukas ang pinto kaya nagharap sila. Tinitigan ni Eliza si Erin mula ulo hanggang paa. Tiga mo yung sarili mo. This is you? No offense pero you look ordinary. Plain, walang appeal. Nanigas ang panga ni Erin. Get to the point. Oh, I will. You think you won? You think dahil nag-viral ka, you're suddenly powerful? Look at you, you're nothing without him, without the drama. Tumayo si Erin ng dahan-dahan. Careful. Careful? What are you gonna do? Cry? Magdrama ulit para kaawaan ka ng mundo? Lumapit siya ng sobrang lapit. At isa ko maganda, desirable. Ikaw, iniwan. Dahil doon, malakas na sinampal ni Erin si Eliza at umalingaw-ngaw yon sa buong floor. Napahiyaw ang ilan sa labas. Nanlaki ang mga mata ni Eliza. Napaatras habang hawak ang pisngi. You? Hindi na siya nakapagsalita ng hawakan ni Erin ang buhok niya. Don't you ever talk to me like that. Bitiwan mo ako, psychopath ka? Psychopath?
Funny, ganyan di ba tawag mo sa sarili mo nang pumapatong ka sa asawa ko? Let go! Sigaw ni Eliza at nangingilid ang luha. Hinila pa ni Erin ang buhok niya. Sapat para mapatingala ito. Tingnan mo ako. I lost the marriage. Pero ikaw, you lost the career. Your reputation, your future. And it's your fault, kasalanan mo kung di ka mahina. Sinampal na naman ni Erin si Eliza bago bitawan ng buhok at tinulak palayo. Lumapit si Erin sa desk at pinindot ang intercom. Security! Erin, hindi pa tayo tapos. Tumingin si Erin sa kanya ng diretso at walang takot. Para sa akin matagal nang tapos. Pumasok ang 2 gwardya. Escort her out. And if she comes back, file a trespassing report. Ashton will hear about this. You'll regret this. E di sabihin mo sa kanya, thank you. Nang magsara ang pinto, bumalik ang katahimikan. Huminga ng malalim si Erin. Bahagyang nanginginig ang kamay niya. Sa labas, patuloy ang bulungan. Sa loob ng opisina muling umupo si Erin. Nag-echo naman sa hallway ang hikbi at sigaw ni Eliza habang hinihila siya palabas ng mga gwardya. Bitiwan niyo ako! Pero bago pa siya tuluyang mailabas ng elevator area, may isang pamilyar na boses ang pumigil. Stop! Tumigil ang gwardya. Nanlaki ang mga mata ni Eliza na makita kung sino nagsalita. Brent? Nakatayo si Brent sa dulo ng hallway. Maayos ang suot. Seryoso ang muka. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang lalaking akala niya'y kakampi niya. Ang manager na inaasahan niyang sasalo sa kanya sa gitna ng gulo. Anong ginagawa mo dito? You should be helping me. Hindi mo ba nakikita ko anong ginawa niya sa akin? Tumingin si Brent sa kanya. Kita ko. Then why aren't you just standing there? She assaulted me, she humiliated me. Eliza, enough. Parang sinampal si Eliza, pero mas masakit yun. Enough? You're telling me to stop? Doon lumabas si Erin mula sa opisina. Nagkatinginan si Erin at Brent. At ikaw talagang sinulsulan mo pa siya, no? Ginawa mo siya kakampi mo? Hindi niya ako sinulsulan. What? Kusa ang loob ako nandito. At gusto ko malaman mo ang totoo. Matagal na. You're lying, no? Brent! Manager kita, I trusted you. Exactly. And you broke the trust. So magkakampi kayo ngayon. Kakampi ka na ex-wife, ganon? Kakampi ko ang tama. Tama? Tama ba yung sinira niyo yung karir ko at ang pangalan ko? Sumingit si Erin. Sinira mo yung sarili mo. Shut up! You ruined everything. Doon tumingin si Brent kay Erin. Erin, I'm sorry you had to go through all of this. And you're apologizing to her. Yes. At kailangan mo marinig to. Huminga siya ng malalim. You deserve it. Ano? You deserve it. Every consequence. Every backlash. Every brand na umatras. You knew he was married. You knew what you were doing. Hindi makapaniwala si Eliza. Hindi niya akalain na pati manager niya. Hindi siya kakampihan kaya naman lumabas siya sa opisinang yon. Na pinagbubulungan na naman. Nagkatinginan naman si Brent at Erin. Nakapwa na pangiti sa isa't isa. Kinabukasan, nagtungo si Erin sa kondo ni Ashton. Alam niya ang password, kaya agad siyang pumasok at naghintay. Nakatayo si Erin sa gitna ng sala. Tuwid ang likod, malamig ang mga mata. May hawak siyang brown envelope. Hanggang sa pumasok si Ashton. Halatang nagulat na makita siya roon. Erin, what are you doing here? I thought. Hindi siya pinatapos ni Erin. Tahimik siyang naglakad palapit. Inilapag ang envelope sa glass table sa pagitan nila. Read this. What's this? Erin, wait, this is too fast. Annulment papers, we can talk about this. We can fix this. Fix? Fix what? Ashton, the fact na nahuli kita? Hindi ganun. Please, Erin, that was a mistake. Isang pagkakamali lang. Pagkakamali? Tumaas ang kamay ni Erin at sinampal si Ashton. Alam mo ba kung ilang beses mong piniling magsinungaling bago ko kayo nakita? Ilang beses mong piniling umuwi sa akin na may bahid ng ibang babae? Erin, I love you. Don't you dare say that word. You lost the right the moment you chose her. Lumuhod bigla si Ashton sa harap. Walang pakialam sa dignidad.
Please, I'll do anything. I'll cut ties with her. I'll fix my image. I'll make it up to you. Your image? Doon ka nag-aalala? Makinig ka mabuti, Ashton. This isn't just about us anymore. Tumangutango si Ashton. Umaasang may pag-asa pa. Yes. Yes, whatever you want, just tell me. Pirmahan mo ang annulment papers? Malinaw na sabi ni Erin. Erin, please. Think about our years together, about our family. I did. And that's exactly why I'm doing this. Lumakad siya palayo ng ilang hakbang, saka humarap ulit. At kung magtangka kang siraan ako? You won't, because I swear, ikaw mismo may kalalagyan. What do you mean? Alam mo ang ibig ko sabihin? May hawak akong ebidensya. Hindi lang tungkol sa pangangabit mo, pati sa mga deals mo, sa mga bayad na endorsement, sa mga kasinungalingang itinayo mo para manatiling malinis ang pangalan mo. Erin, please, I'm begging you. I begged too, di ba? Every time I trusted you, every time I chose silence para protektahan ka. Tahimik ang paligid. Tanging hikbi ni Ashton ang maririnig. I'm done protecting you. From this moment on, sarili ko ang uunahin ko. Dahan-dahang tumayo si Ashton at nanginginig. If you do this, my career will be over. Tama, just like what you did to our marriage. Pirmahan mo. Matagal na nakatitig si Ashton sa papel. Sa huli kinuha niya ang ballpen at pumirma. Tumutulo ang luha sa papel. Thanks! Humakbang siya papunta sa pinto at huminto sandali. One more thing, Ashton. Yes. Kung lalapit ka pa sa akin, sa pamilya ko gagamitin mo ang pangalan ko para linisin ang sarili mo, I will personally make sure na wala nang tatanggap sa'yo. Not as a husband, not as a brand, not as a man people admire. Erin, I'm sorry. Save it. I don't need your apologies. I needed your honesty but too late. Bumukas ang pinto. Tuluyan siyang lumabas. Iniwan si Ashton sa gitna ng sala. Luhaan, wasak at nag-iisa. At sa pagsara ng pinto, tuluyan din nagsara ang lahat ng pagkakataong binigay ni Erin noon. Sa paglipas ng mga buwan, mas minahal ni Erin ang kanyang sarili. Mas nakita niya ang kanyang halaga na hindi niya nakita nung mag-asawa pa sila ni Ashton. Ngayon masayang-masaya na si Erin sa kanyang buhay. Hindi na siya nai-insecure sa mga babaeng sexy dahil may isang lalaki nagpaparamdam sa kanya na karapat dapat siyang mahalin at hindi saktan. Tinanggap siya nito ng buo at kinuha ang kanyang tiwala. At dahil doon, muling naniwala si Erin sa pag-ibig. Pero hindi naging madali ang lahat. 5 taon nang lumipas at hindi kailanman inakala ni Erin na muling magbubukas ang puso niyang minsang winasak ng pagtataksil. Inakala niyang sapat ang katahimikan sa buhay, ang sariling mundo na binuo niya mula sa piraso na nakaraan. Ngunit dahan-dahan sa mga panahong di niya inaasahan, naroon si Brent sa kanyang tabi. Sa mga simpleng araw niya, sa mga tagumpay at pagdadapa, pinaramdam nito kung gaano siya kahalaga. Hindi bilang naging asawa ng kung sino kundi bilang si Erin mismo. Hindi niya namalayang muli na pala siyang natutong magmahal. Hindi niya akalaing si Brent, ang lalaki magpapaalala sa kanya, na ang tunay na pagmamahal ay hindi nananakit kundi nagpapagaling. Tahimik ang malawak na damuhan sa gilid ng lawa. Hapon na, banayad ang ihip ng hangin. At ang sikat ng araw ay unti-unting nagiging kulay kahel. Nakaupo si Erin sa picnic blanket, suot ang maluwag na puting dress. Malaki na ang kanyang tiyan, kitang-kita ang bakas ng bagong buhay na kanilang hinihintay. Humahaplos ang kanyang tiyan doon. Tumingin si Brent at lumapit. May dalang basket at 2 baso ng juice. Inilapag ni Brent ang basket at inayos ang blanket. Kung gusto mo humiga, sabihin mo lang. No, this is fine. Ang ganda ng lugar. Thank you for this. Gusto mo kasing tahimik kaya dinala kita dito. Napangiti si Erin at bahagyang tumawa. Sentimental ka na ngayon. Matagal na, no? Di mo lang napapansin. Nagkatinginan sila. Hinawakan ni Erin ang kamay ni Brent. Thank you, ah. Para sa naman, mahal? Sa patience. Sa mga araw na tahimik lang tayo. Sa mga gabing tinatanong mo ako. Kahit alam mong sasabihin ko oo kahit hindi.
Kasi nararamdaman ko kahit sinungaling ka sa akin, gusto ko pa rin ipaalala sa'yo na hindi mo kailangan gawin yun. Dahil maiintindihan ko naman kung magsasabi ka ng totoo. Napapikit si Erin sandali. Dinadama ang marahang paggalaw ng tiyan. What? Did the baby move? Oo. Dahan-dahang inilapag ni Brent ang kamay niya sa tiyan ni Erin. Hi, it's me. Napatawa si Erin. Naririnig ka niyan? Good. I want him to know that I'm here. Natatakot ka pa ba? Every day. Pero alam ko hindi na ako nag-iisa kapag natatakot ako. Tumango si Brent. Ako rin. Natatakot ako magkamali. Natatakot akong hindi maging mabuting ama. Pero gagawin ko ang lahat. Tumingin si Erin. Napangiti ito. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pinagpapasalamat ko sa'yo? Gaano? Kasing laki nito. Sabi ni Erin sabay tapik sa tiyan niya. At higit pa. Thank you so much, Erin. Para saan? Sa tiwala mo sa akin. Sa pagbubukas muli ng puso mo kahit takot ka nun. Sa pagpili na magmahal muli. Naglabas si Brent ng maliit na kahon mula sa basket. Binuksan ni Brent ang kahon. May maliit na necklace sa loob. Tinulungan niya si Erin isuot ang necklace. Hindi ito para ipangako ang perpektong buhay. Kundi para ipaalala na hindi ka nag-iisa. Erin, thank you ulit. Sa pagbibigay sa akin ng pamilya. Akala ko dati trabaho lang ang meron ako. Ngayon may dahilan ako umuwi. Family is not about perfection. It's about choosing each other kahit magulo. Exactly. Humigas si Erin ng bahagya. Inilapat ang ulo sa balikat ni Brent. Promise mo sa akin na kahit mag-away tayo, may tampuhan at problema, aayusin natin. Na hindi tayo mananahimik. Napipiliin natin ayusin lahat ng problema nating dalawa. Na mas iintindihin natin ang isa't isa, lalo na sa mga panahong napapagod tayo. Sana hindi ka magsawa. Promise ko lahat sa'yo. Hindi ako magsasawa sa pagmamahala natin. At promise ko rin pipiliin kita araw-araw. Kahit na ano pa man ang mangyari. Dahil nangako tayong dalawa sa altar nun. At hindi ko babaliin ang pangakong binitawan ko. Good, kasi pipiliin din kita palagi. Hindi ko rin babaliin ang sumpaan nating dalawa sa altar. Hinaplos ni Brent ang buhok ni Erin at hinalikan nito ang noo. Thank you for today. Thank you for loving me at thank you sa lahat. Sa dulo ng lahat ng sakit, luha, at pagdududa, natutunan ni Erin na ang tunay na pagmamahal, hindi kailanman hinihingi o pinaglalaban sa maling tao. Sa piling ni Brent, mas lalo niyang nahanap at minahal ang sarili. Buo, sapat at minamahal ng walang kondisyon. Ang kwentong ito'y hindi tungkol sa paghihigante, kundi sa pagbangon. Sa wakas, pinili ni Erin ang sarili niya. Doon niya natagpuan ang buhay na karapat-dapat para sa kanya. Tahimik, masaya at puno ng pag-asa. Love should feel safe, not confusing. Kapag patuloy kang umiiyak sa isang relasyon, maybe that is your sign to let go. Mahalaga ang self-worth. Hindi ito nakabase sa itsura, katawan o opinyon ng iba. You are enough exactly as you are. Kapag pinili mong igalang ang sarili mo, darating ang taong gagawin din yon. And healing takes time. Pero kapag natutunan mong piliin ang sarili mo, everything else will finally fall into place. At yun, ang nakamit ni Erin sa piling ni Brent. The end.